Dami-dami ng problema ng bayan eh. Iniisip nyo yan. Putang ina nyo, magnanakaw yung nasa Malacanang eh. Mga adik pa, sabi ni Aimee. Tapos kung ano-ano iniintindi nyo. Mga hayop talaga kayo. Ito, ano yun natin ha. Gusto ko lang ipakita sa inyo itong mensahe na ito. Ayan, ito, ayan. Nakikita nyo ba ang itsura? Kasi si Zaldico, mga bossing, naglabas ng kanyang pang-apat ba, panlima na video at umaatikabo itong video na ito dahil merong mga ebidensya. May mga ebidensya. So ngayon, ito mga bossing, si Zaldico, nung November 14, nung siya ay kauna-unahang nagsalita patungkol sa mga nalalaman niya dahil papatayin daw siya eh. Nakikita niya na, teka, parang na-swindler. Parang na-swindle ako ha. Parang naloko ko nito magpinsan na ito ha. Nagpagamot lang ako, nagpa-check up lang ako. Tapos po siya, hindi na ako pinauwi ng Pilipinas. Alagaan daw ako. Yung pala, huhudasin ako ha. Sabi ko naman sa inyo, magpinsan na yan, hudas yan. Walang mga utang na loob ang mga buwaka ng ina niyan. Imagine mo, simulan na nga natin eh. Papaalala ko ulit sa inyo kung gaano ka traidor at gaano ka wala sa wisyo, mga galawang adik itong mga hayop na ito. Ayan, diba, sabi ko nga sa inyo yan, si Bongbong Marcos, walang silbi yan. Utang ina niyan, hindi mananalo sa eleksyon yan. Kay Leni Robredo nga eh. Si Leni Robredo nga na isang congresswoman lang eh, bigla na lang sumulpot nung namatay yung kanyang asawa, tinalo pa siya eh. Sa pagiging vice-presidente, ni walang credentials yung tao. I mean, she's a lawyer and she's a liar. Abogado at saka naging congresswoman ito. At saka matino naman daw magtrabaho yung mister nito. So doon lang siya nakilala. Wala nang iba, walang special sa kanya. Bukod sa meron siyang 3 anak na babae at lahat sila ay babae. Mali. Meron siyang 3 daughter. Meron siyang 3 daughter at lahat ng yan ay mga babae. At napakagaling nung kanyang multiplication. Mas magaling kaysa kay Bongbong. At saka meron pa siyang mga sinasabi na ang isang mangingisdang nanay at saka mangingisda ang tatay, ang anak magiging mangingisda din. Ganun. Yun lang ang kwalifikasyon na meron si Leni Robredo. Hindi pa nga nanalo ito si Bongbong Bugok eh. Tanginan yan. Tapos nag-iiyak 6 na taon, nagprotesta. Tingnan mo, walang nangyari. Kasi talagang talo. Hindi winnable ito. Kasi nga, wala namang utak eh. Nakita mo, ang tagal-tagal na nagsilbi niyan sa Ilocos Norte. Ano ba nangyari sa Ilocos Norte? Di ba nakita nyo naman ang Ilocos Sur, pinakita nga ni Chavit Singson under ng pamumuno ng mga Singson sa Ilocos Sur. Kumpara mo sa 2 naging presidente ng Ilocos Norte. Tapos political dynasty hanggang kaapu-apuhan, naninilbihan dyan sa hayop na probinsya na yan. Kita mo, hindi sila umangat-angat. Hindi ba? Hindi nila matalo ang ekonomiya ng Ilocos Sur. Putsang inang yan, buong Pilipinas pa kaya. Hindi nga nila napalago yung probinsya nila, buong Pilipinas pa kaya. Natalo yan. So nag-iiyak yan. Humingi ng tulong yan kahit kanino. Humingi pa ng tulong yan sa ate niya. At itong ate niya kumilos para magkaroon siya ng magandang katandem. Ang gusto nga lang niya, Vice President eh. Ang gusto nga lang ng tanga na yan, Vice President eh. Kasi alam niya na tatakbo si Inday Sara. Hindi naman niya talaga kayang manalo kay Inday Sara eh. At saka himod tumbong yan sa mga Duterte dati. Kita ninyo, lahat ng mga ginagawa ng mga Duterte, tuwan-tuwa siya. Pinalibingan tatay niya eh. Hindi ba? So matotal, noong mga panahon na syempre hindi pa nakaka-move on yung mga dilawan tae sa kanya. Dahil never again yung mga hudas na yan. Tapos tumakbo siyang pagka-presidente. Dahil sa tulong ni Inday Sara, nag-vice president si Inday, ginugulpi ng media yan. Ang tawag ng media dyan, tax evader. Ang tawag ng media dyan, nakinabang sa nakaw na yaman ng kanyang tatay. Dapat daw ikulong yan. May mga ganun eh. Bilyon-bilyon ang kanyang tax liability, estate tax. Tapos ano yan, ang daming mga sinasabi. Si Ping Lacson tsaka si Manny Pacquiao sinasabi adik yan. Kaya nga nagpa-drug test eh, si Ping Lacson tsaka si Manny Pacquiao dahil naniniwala sila na adik yan. Sabi nga ni Inday Sara eh, lahat ng mga tao na nakapalibot sa kanila alam, adik yung mga yan.
Lahat ng mga nakakasama nila sa party, alam, adik yan. Kaya nga ito si Ping Lacson at saka si Pacquiao, nung kalaban pa nila sa pagka-presidente, si Bongbong, pucha, pinapag-drug test nila. Kesyo sinasabi pa nitong bobong si Manny Pacquiao na babawiin daw niya lahat ng ninakaw ng mga Marcos. Kita mo ngayon magkakakamping mga Judas. Diba? Kasi mga gago eh. Mga gago, mga tarantado eh. So ang ginawa ngayon, lumapit yan sa SMNI. Kay Pastor Apollo Kibuloy, nagpatulong yan dahil binubugbog siya ng media. Si Pastor, tinulungan siya. Nag-invest si Pastor sa kanya. Dahil ang pangako niya, itutuloy niya yung mga programa ni Pangulong Duterte. Si Pastor Apollo Kibuloy, kahit sino pa yan. Basta ikabubuti ng bayan, kahit sino yan. Kahit si Lenny yan, kahit si Jokno yan, kahit si Pinoy, buhayin nila yung bangkay ni Pinoy, pabangunin nila. Basta ba magbibigay yan ng magandang impact sa Pilipinas at i-devote niya yung kanyang time sa pagpapaayos ng bansa ito, kahit sino pa yan, susuportahan ni Pastor Apollo. At saka kami din mga banateros, wala kaming pake kahit sino. Sabi ko, kahit langgam, iboboto ko basta sasabihin niya at talagang nasa guhit ng palad niya na aayusin niya ang bansang Pilipinas. Mantaki mo, ilang taon na yung republika natin? More than 100 years. Lubog na lubog pa rin tayo. Paatras pa rin tayo. Samantalang yung Malaysia, kailan lang yan sila naging parang tumayo sa sarili nilang paa. 60s lang. Kita mo ngayon, hindi ba? Na sila, mas malayo na ang agwat nila kaysa sa atin. Dahil mga nandito sa Pilipinas, mga satanas, mga kawatan, magnanakaw, mga Judas eh. Anong ginawa ni Pangulong Marcos kay Pastor Apollo Kibuloy? Ayan, pinakulong. Tarantado, ibinenta si Pastor Apollo Kibuloy sa Amerika. Ngayon, nandiyan dyan, nakakulong pa rin. Walang Yung kaso na yan, patay na yan. Matagal nang patay ang kaso na yan sa Davao. Dinismiss na yan ng prosecutor ng Davao. Pero binuhay nito ni Boying Rimulya na malapit na mamatay. Dahil malapit na mamatay, bumubuhay ng patay ng kaso. Ngayon, ayan, nagdudusa si Pastor Apollo Kibuloy, isang taong simbahan, isang nakatulong sa bayan, numubos sa mga komunista. Ayan, pinatrabaho ni Bong. Ganyan ang mga adik, walang mga walang mga utang na loob. Ngayon, si Pangulong Duterte ganun din, pinalibing yung tatay niya. Naging presidente siya dahil kay Inday Sara. Tinulungan siya ng mga magkakapatid na mga Duterte ng kampanya sa buong Pilipinas ng unity. Kahit na ayaw ng tatay nila, yung tatay nila na nahimik. Kahit na sinabihan tayo ng tatay nila, mag-ingat kayo sa tao na yan. Magnanakaw yan at pag nagnakaw yan, bahala kayo. Yan tao na yan ay walang buto. Malambot pa sa bulak yan. Walang alam yan. Hindi kayo kayang ipagtanggol niyan. True enough, ganyan nang nangyayari sa atin. 3 taon pa lang ha. Ganyan na nangyayari sa atin. Ano ngayon? Kita nyo, ganyan kawalang utang na loob ang mga yan. Kaya ngayon yung sinasabi natin, akala na ito ni Zaldico kakampi niya yung mga yan. Hindi niya kakampi yung mga yan. Until ito si Zaldico came up to his senses. At naisip niya na, putang ina, delikado ko sa mga ito. Bago ako mapapatay ng mga ito, magsasalita na ako. Ito pinapakita ko sa inyo yung picture niya ngayon. Ayan. Kasi yung picture na yan, mga bossing, makikita ninyo yung difference. From November 14, 2025 to November 24, 2025, 10 days. 10 araw matapos yung kanyang mga unang revelasyon, makikita mo na kagad yung changes sa itsura niya. Makikita mo na kagad na malaki na yung ipinagbago ng kanyang itsura ngayon kumpara noon. Kasi noon, yan yung dead man's talking sabi nga natin. Yung November 14, yan yung yung dead man's confession. Kumbaga, as good as dead na ito si Zaldico. Ito pag umuwi ng Pilipinas, maniwala kayo, malalason ito. Pag uwi ng Pilipinas, maniwala kayo, mamamatay ito. Sa dami ng iskandalo na lalaman nito at sa laki ng pera na pinag-uusapan natin dito, hindi lang flood control to, palagay ko marami pang iba. Dahil sinasabi nga ni Inday Sara, hindi lang yung Office of Department of Education ang pinakikialaman nila yung budget. Lahat ng proyekto basta dumaan sa Kongreso, mayroong porsyentong mga hayop na ito. Ganyan daw ang ginagawa nila sa pondo ng bayan. Kaya nga tinaas nila tinaas nila yung budget ng halos 100%.
From 4 trillion yung ating budget, naging almost 7 trillion. Ganong kalaki yung budget natin, wala namang pagbabago sa healthcare system. Wala namang pagbabago sa education system. Ang napagawa nilang paaralan o classroom 22. Yung target nila na 1 milyong pabahay, puros panaginip lang. Sabi ko nga sa inyo, kapag ka-addict, maraming mga naiisip yan. Maraming mga hallucinations yan at maraming mga proklamasyon yan na siya lang ang nakakaalam at nakakaintindi. Bakit? Ang makakaintindi sa isang addict ay parehas na addict. Kaya nga sabi ko nga sa inyo kasi ang may sabi na addict itong si Bongbong yung kanyang ate. Maniniwala naman tayo sa ate dahil yung ate na yan ilang taon lang ang pagitan nila. Sabay lumaki yan Lahat, pati alipunga, baho ng hininga, putok sa kilikili ni Bongbong, alam nito ni Aimee. Kaya imposible talaga na magsasabi ng kasinungalingan nito si Aimee dahil unang-una sa lahat, hindi niya sisirain yung kanyang pangalan. Para saan? O anong motibo ni Aimee? Kayo maghanap ng motibo ni Aimee. Wala. Hindi naman siya tatakbong presidente. Matanda na siya after niyang manalo after ng kanyang termino bilang senadora, baka uugod-ugod na 'yan. Wala na siyang kumbaga she has nothing to lose and everything to gain. Kasi kailangan niyang isalba pati yung kanyang mga anak dahil inaaya na mag-pot session ng mga ito di umano hindi ba? So yan si Bongbong, wala na yan. Kaya ang magtatanggol kay Bongbong, kung hindi bobo at tanga, mga adik katulad niya. Sabi ni Aimee ako, binabase ko lang yung pagiging adik ni Bongbong according doon sa sinasabi ng ate niya. Because again, hindi po, napakadaling patunayan na hindi ka adik. Magpapadrug test ka lang, mapapatunayan mo na hindi ka adik pero wala hindi ka nagpapadrug test. So, yung tugtog natin, Marcos Bangag pa din. Yung ating pag-address sa kanya isang adik. Dahil hindi mo kayang patunayan hindi mo kayang magpa-drug test ngayon. Sinasabi mo lang nagpa-drug test ka na noon, 2 minuto lumabas yung resulta. Sino nang niloloko nyo? Sarili nyo. So ang mga adik, ang pinaniniwalaan yan, sarili lang niya. Kaya dito, ibabalik natin dito sa picture na ito. Makikita ninyo, itong si Zaldico dito, 10 taon matapos siyang maglabas ng kanyang salubin, yung napakabigat na dinadala niya sa konsensya niya. Nung nawala, tingnan mo yung pagbabago sa kanyang itsura. Biglang tumubo ang buhok. Biglang naplansya yung damit. Tapos biglang nagkaroon ng pisngi. Tumataba na naman ang hayop na ito. Kasi kahit papaano nabawas-bawasan yung kanyang bigat sa kanyang balikat. Di ba? Kita mo si Boying Rimulya hanggang ngayon mukha pa rin bangkay. Tingnan mo si Boying, mukhang bangkay. Hindi pa kasi yan inuusig ng konsensya niya. Wala kasing konsensya yan. Buti ito si Zaldi, kahit papaano may katiting na konsensya pang natitira. Tingnan ninyo si Romualdez, ang payat na din. Wala rin kasing konsensya yan. Hindi pa inuusig ng konsensya. Pero antay siya kasi nga itong sinasabi ko, mag-ingat ka Romualdez. Bakit? Kasi yung pinsan mo, yung inaasahan mo na pinsan mo na magtatanggol sa'yo, kapag kagipit na yan, ang ipagtatanggol lang yan sarili niya. Adik yan, sabi ni Aimee. Ang isang adik ay wala na sa matinong pag-iisip yan. Gagahasain yan lola niya. Gagahasain yan nanay niya at mga kapatid niya. Ganyan parang bumabalik sa pagiging hayop ang isang adik. Ganun yan. So, kung akala mo, Romualdez, na safe ka na, Kung nakikita mo na yung ICI medyo pinoproteksyonan ka, si Ping Lacson pinoproteksyonan ka, at lahat ng mga nasa paligid mo pinoproteksyonan ka, ibahin mo si Bongbong. Dahil si Bongbong may hawak ng kapangyarihan. Kapag nakikita ni Bongbong na talagang papunta sa kanya, isasakripisyo ka niyan. Isasakripisyo ka niyan. At by then, Romualdez, pag isinakripisyo ka na ni Bongbong tapos bigla kang magsasalita, baka wala nang maniwala sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, ngayon pa lang ikanta mo na yung mag-asawa na yan.
So ayan, makikita ninyo, ganito ang itsura ng medyo nakakaluwag-luwag na ng kanyang kalooban. And kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang